hybrid, meron palang tatlong klase yan, no? Meron yung tinatawag na full hybrid, at meron din yung tinatawag na mid hybrid, at meron din yung plug-in hybrid. Yung full hybrid tsaka yung plug-in hybrid, ito yung mga exempted sa coding. Unfortunately, yung mga mid hybrid ay hindi pala exempted sa coding. Okay, so ano ba yung mid hybrid? Ang pinaka-idea, kumbaga sa mas madaling sabihin natin, mas madali, yan yung mga hybrid na hindi niya kayang paandarin ng sarili niya yung sasakyan. Kumbaga, ang tulong niya lang o ang ginagawa niya lang ay tulungan lang na tumakbo yung makina. Pero hindi niya kayang patakbuhin by his or her o yung kanyang sariling motor. Okay, yan yung tinatawag na mga mid-hybrid. At unfortunately, hindi yan kasama sa exempted sa coding. Yan, yung mga mid-hybrid. Isang example dyan is yung Suzuki Ertiga. Yan. Then yun, meron din yung tinatawag na full hybrid. Ito mga full hybrid, ito yung kayang tumakbo by using the electric motor at yung makina. Kumbaga, pwedeng mag-stand alone. Kumbaga, kahit off yung makina, pwedeng umandar ng sarili. Ito na yung mga exempted sa coding. At yun, yung tinatawag na plug-in hybrid, yung yung example nung ating mga full hybrid, commonly mga Toyota. Yan, yung mga Toyotang hybrid, no, yung mga Yaris Cross, Camry, Alphard, yan, no? Yan yung mga full hybrid na kayang tumakbo by their own kahit off ang makina. At yun nga, lastly, yung plug-in hybrid, ito, medyo may iilan na rin, mga commonly Chinese car pa lang yata yung nakita kong ganito, na aside sa gasolina na pwedeng magpa-charge o pwedeng mag-charge nung kanyang motor, pwede nyo rin siyang pwede nyo rin siyang isaksak sa bahay o sa mga charging station, no? Pwede mong multiple yung pwede mong gamiting source of power. Yun, no? So yun, no? Tatlo pala yan, no? Tatlong klase pala yung hybrid na yan. At syempre, yung EV car nga, no? Yun talaga, full electric talaga yun. So kumbaga, using the battery and motor. Yan, no? So yun, so sagutin muna natin yung mga sagot. Sana may nakuha na kayong konting information doon, hanggang 2030 pala namin mai-enjoy yung yung coding exemption, no? At may tatlo palang hybrid at meron din palang hybrid na hindi exempted sa coding. Okay, so kaya kung kayo ay bibili man ng hybrid, siguraduhin ninyo na ma-exempt sana. Kaya itanong nyo muna kung bibigyan ba kayo ng green na plaka. Green yung na plaka, nakikita ko. So yun, yun yung natin, no? Tatanungin nyo muna. Kasi baka mamaya bumili kayo ng hybrid tapos hindi pala exempted sa coding. Sayang lang. Okay.